kwentong maririnig nyo ngayon ay binahagi sa atin ng isa nating tagapakinig na nagpakilala sa pangalang Belle. Pakinggan natin. Hello Amang Ilaw, ako nga pala si Belle. Isa akong dating call center agent at ang office namin ay matatagpuan sa isang malaking tech compound sa Quezon City. Malapit lang sa Quezon City Circle. Siguro marami sa mga taga-subaybay mong call center agent ay alam ang lugar na tinutukoy ko. Gusto ko lang sanang i-share ang naging experience ko sa women's quarters ng company na pinagtatrabahuan ko noon. Nangyari ito noong year 2015. 22 years old pa lang ako noon na nagtatrabaho bilang isang call center agent. Sa kasalukuyan ay meron na akong asawa at isang anak at 33 years old na rin ako. Di ko na nga rin papangalanan ang company na pinagtatrabahuan ko noon para na rin sa privacy nito. Working student ako ng mga panahong yon at nasa 4th year college na ako. Tinatapos ko na lang yung thesis ko noon para makagraduate, kaya naman pagod na pagod ako palagi. Kaya tuwing may duty ako sa opisina ay mas pinipili kong gamitin ang lunchtime ko para matulog sa sleeping quarters kesa sa kumain. Kaya naman halos kabisado ko na kung sino-sino ang mga pumapasok sa kwartong yon. Graveyard shift din ako ng mga panahong yon. Kaya talaga namang kalaban ko ang antok. Pero wala, kailangang magtiis para makapagtapos ng pag-aaral. Isang gabi, kagaya ng inaasahan, dumating na rin ang oras ng lunch break ko. At dahil nga halos naging routine na rin ito para sa akin, ay nagmamadali pa akong maghanda ng mga gamit na dadalhin ko doon sa quarters para mas maging maayos ang pagpapahinga ko. Ang typical na dala ko lang palagi ay ang kumot at ang cellphone ko. Halos nagmamadali pa nga akong pumunta doon sa quarters dahil isang oras lang naman ang lunch break. Kaya bawat minuto ay mahalaga sa akin. Alam mo yung pakiramdam na kahit 5 minuto lang ang mawala ay masakit na para sa'yo? Ganoon kahalaga sa akin ang pahinga ng mga panahong iyon. Dahil nga working student ako at nag-aaral, kaya kapos palagi sa oras ng pahinga. 2:00 ng umaga noon, iyon kasi ang oras ng lunch break ko sa trabaho. At dahil nga sa alanganing oras ito ng gabi, ay talagang matindi na ang antok na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Tapos isa pa sa kailangan kong gawin ay ang mauna akong makapasok sa loob ng quarters para makuha ko ang pwesto doon sa may bandang dulo. Dahil ayokong matulog sa kama na malapit sa pintuan ng women's quarters kasi katabi lang nito ang cafeteria ng company. Dahil doon ay hindi maiwasang maging maingay ang bahaging yun ng quarters dahil sa mga taong nasa cafeteria na kumakain, tumatambay at mga naglalabas na rin ng stress nila sa trabaho. Lalo na at lunchtime, kaya siguradong maraming tao doon. Halos 2 minuto pa nga lang ang nakalipas ay nakarating na nga ako agad sa women's quarters. Dahil dala na rin ng pagmamadali ko. At pagdating doon ay natuwa nga ako kasi wala pang ibang tao at ako pa lang ang naroon. Typical lang naman ang itsura ng quarters. May 3 bunk bed na magkakasunod. Mga nasa 4 na metro lang ang lapad nito pero mahaba-haba at aabot sa halos mga 10 metro naman. Kaya nga ang pinakadulong bunk bed ang paborito ko dahil malayo talaga ito sa pintuan. Nakakairita rin kasing marinig ang paulit-ulit na tunog ng pinto tuwing may papasok at lalo na kapag magta-tap ng ID. Alam mo yung beep sound na malakas na nakakairita lalo na kung gustong-gusto mong matulog. Nang makapasok nga ako sa kwarto
ay agad akong dumiretso sa dulo at pumwesto sa dulong bunk bed. At bago humiga ay nag-set muna ako ng alarm sa cellphone ko ng 2:50 a.m. Nakagawian ko ng palaging 10 minutes early ang sineset ko para may oras pa akong kumuha ng kape o ng soft drinks at siyempre para maglakad pabalik sa station ko. Kailangan ko rin kasi ang kape o di kaya ay soft drinks dahil na rin sa dala nitong caffeine at sugar rush. Alam mo na, para makatawid sa natitirang oras ng trabaho. At bago nga humiga ay sinisigurado ko na walang ibang tao doon sa pwesto ko dahil siyempre kailangan kong itago ang cellphone at wallet ko bilang pag-iingat na rin dahil mahirap na baka mawalan pa ako ng gamit. At matapos nito ay humiga na ako. Tumagilid ako na nakaharap sa pader at nakatalikod sa bungad ng kama. Palaging nasa ibabang baitang ako ng kama pumapwesto para mabilis na makaalis kapag kailangan. At kaya rin ako nakatalikod dahil ayokong pag may aakyat sa pangalawang baitang ay makikita nila ang mukha ko. Ilang sandali pa nga ay pinikit ko na ang mga mata ko at nagsimulang matulog. At dito na rin nagsimula ang malabangungot na karanasan ko. Siguro mga 20 minuto pa lang ang nakakalipas matapos kong makatulog ay naramdaman kong humangin sa loob ng kwarto. Dahil nakita kong naggalawan ang blind sa loob. Madalas ganun ang nangyayari kapag may bagong pumapasok sa loob ng quarters. Pero sa pagkakataong ito, wala akong narinig na tunog. Walang tunog ng pinto. Wala ring tunog na nag-tap ng ID card. Wala yung malakas na beep sound. Kahit ano, wala. Ganoon kasi ako kasensitive sa paligid ko, lalo na kapag mag-isa ako. Parang nag-activate yung defense mode ng katawan at senses ko. At ng mga sandaling yun nga ay bigla kong naalala yung kwento-kwento ng mga guard dito sa building na may nagpaparamdam nga daw dito na kaluluwa ng isang bata. Pinangalanan pa nga nila itong Junjun, pero hindi naman kasi ako naniniwala sa kwentong yun. Dahil laganap naman itong ganitong klase ng kwento sa halos lahat ng call center companies, pati ang pangalan na Junjun. At isa pa, ay isa akong born-again Christian. Kaya alam kong may evil spirits at elements pero hindi totoo ang mga kaluluwang ligaw. Ginagamit lamang ng kaaway ang mga itsura ng mga yumao para makapanlin lang sila sa mga buhay. At higit sa lahat, alam kong mas matimbang ang pananampalataya ko. Kaya dinedma ko na lang yung iniisip kong tungkol sa kwento ng mga guards. Iniisip ko na rin na baka kasi hindi ko lang narinig ang beep ng ID card reader at pinto dahil nakatulog na nga ako. Pero mali pala ang iniisip ko. Dahil maya-maya pa, naramdaman kong may umupo sa may likuran ko. Hindi sa kabilang bunk bed, kundi sa mismong hinihigaan ko. Ramdam ko ito dahil lumubog ang foam na hinihigaan ko. Nang mga sandaling yun nga din ay naiinis pa ako dahil na rin ang nasa isip ko ay bakit naman uupo pa siya sa kinahihigaan ko? Marami namang bunk bed ang available. Pero ang iniisip ko, baka naghahanda lang din siya dahil mahirap umakyat at gumalaw sa pangalawang baitang ng bunk bed. Habang nangyayari nga yun, ay nagmamatsyag lang ako habang hinihintay ko siyang umalis pero nagtagal siya doon ng mga 10 segundo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero naiinis talaga ako ng mga sandaling yon dahil pakiramdam ko ay ang kapal ng mukha ng kung sino man yon dahil hindi na lang siya dumiretso sa taas.
At parang wala nga siyang sentido kumon dahil nga may nakahiga na doon ay doon pa rin siya nag-ayos at umupo. Kaya naman nagkunwari akong umungol na parang malapit ng gumising para makahalata siya at umalis. At doon nga sa mga sandaling yon ay naramdaman kong tumayo siya at umakyat na nga sa pangalawang baitang. Tila naman may nag-uudyok sa akin na humarap at magmasid. Kaya nagdesisyon akong magpalit ng pwesto at humarap nga sa aisle. At pagharap ko, nakita kong nakaupo ang kung sino mang nasa tabi ko kanina sa itaas. At nakalaylay pa ang mga paa nito. Pero ang nakakapagtaka ay ang kulay ng mga paa niya. Ang mga paa niya ay kulay itim. May halong lito na ang nararamdaman ko noon at napabulong ako sa sarili ko. Bakit maitim yung paa niya? Pero dahil may pagkaluhay-kal akong mag-isip, iniisip ko na rin baka nakapantalon ito at nakaitim na medyas lang. Kaya hinayaan ko at pinalipas ko na lang. Matagal rin siyang nakapwesto ng ganoon. Kaya napagdesisyonan kong pumikit na lang uli dahil kailangan ko pang matulog. Hindi pa naman din nag-a-alarm ang phone ko kaya tiwala akong mahaba-haba pa ang oras ko para makatulog. At nagsimula ko na ring marinig ang ingay ng mga kumakain sa cafeteria pero medyo mas mahina ito kumpara kung nasa bungad ka nakapwesto. At maya-maya pa, makalipas lang ang ilang sandali ay nakatulog na nga ako muli. Pero matapos nga ng halos mga 10 minuto ay bigla akong naalimpungatan. Dahil naramdaman kong yumuyugyug ang kama. At dahil nga doon ay agad akong napatingin sa taas dahil alam kong mayroong umakyat doon kanina. At doon nga ay kitang-kita ko na nagkukuya ko yung tao na nasa ibabaw. At hindi lang basta kuyakoy dahil ramdam na ramdam ko ang pag-uga ng kama. Na para bang intensyon itong asarin talaga ako. Kaya naman nagsalita na ako. "Ate, may natutulog po." Hindi naman malakas yung sigaw ko. Tama lang para marinig niya. Matapos noon ay tumingin ako muli sa paligid at napansin kong walang ibang nandun kundi kaming dalawa lang. Huminto nga ang pagkuyakoy ng paa niya matapos ko siyang sawayin. At sabi ko pa, "Thank you." Pero may halong pagdabog dahil dala na rin sa inis ko sa kanya. Nakatihaya na ako ng mga sandaling yun. At nung akma na akong pipikot ulit, ay bigla na lang may naramdaman akong may kung anong dumagan sa akin. At sa harap ko mismo, isang babaeng sabog-sabog ang buhok ang nakadagan sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya. Pero alam at nararamdaman kong galit siya at sinasakal niya ako. Alam kong hindi ako nananaginip noon dahil habang sinasakal niya ako ay naririnig ko nang nag-a-alarm yung phone ko at nararamdaman ko na rin ang pag-vibrate nito sa ilalim ng unan ko. Dahil nga sa mga nangyayari ay ang lakas ng tibok ng puso ko. Natatakot na rin ako ng mga oras na yon dahil hindi ako makagalaw at nagsimula na rin akong mahirapang huminga. Sa mga oras na yun din ay naalala ko yung isang lesson namin sa simbahan noon na walang ibang mas malakas kundi ang pangalan ni Jesus. Naririnig kong tumatawa ang babaeng nakadagan sa akin. Yung tipong nang aasar na tawa. Kasi hindi ko mabuka ang bibig ko o masambit man lang ang kailangan kong sabihin. Naninigas na ang buong katawan ko. Ramdam ko ang bigat niya na nakadagan sa may tiyan ko.
Takot na ako ng mga sandaling yon. Pero kailangan kong makawala sa demonyong yon. At doon nga ay buong lakas kong isinigaw, "In Jesus' name!" ng buong buo. Malakas, matatag. At noong sandaling mismong yun ay tila para siyang hangin na tinangay at sumingaw na para bang nag-fade at nag-e-echo pa. At matapos nga niyang maglaho ay napaupo ako agad sa kama habang naghahabol ng hininga. Hawak-hawak ko ang leg ko dahil ramdam ko ang grip niya sa pagkakasakal nito sa akin kanina. Pagtingin ko sa bintana, alam kong hindi pa sumisikat ang araw dahil madilim pa sa labas. Kaya isa pa iyon sa mga patunay na hindi pa nag-inip ang lahat ng nangyari kanina at hindi ako nakatulog ng sobrang haba. Tinignan ko ang phone ko at saktong 3:00 na ng madaling araw. Pawis na pawis ako kahit malakas ang aircon sa loob ng quarters. Maya-maya pa, may pumasok na sa loob na ibang tao. At ngayon ay narinig ko na yung beep sound at tunog ng pinto. Sakto pa naka-teammate ko ang pumasok. "Oh Bel, okay ka lang?" tanong niya. Sumagot naman ako, "Oo, okay lang. Babalik na ako sa prod ah." Dagdag ko pa. At tumango naman siya. Alam kong nagtataka siya sa itsura ko dahil namumutla ako. Dahil nga dala na rin ng kaba at takot ko sa nangyari sa akin kanina. Bago nga ako pumasok muli sa production area, ay naisipan kong dumaan muna sa banyo at naghilamos ng mukha ko. Tinignan ko rin ang leg ko dahil ramdam kong may mahapdi dito. At doon ko nakita na may maliit na galos doon. Patunay na hindi pa naginip or sleep paralysis ang naranasan ko kanina. Isang bagay na lalong nagpakaba sa akin. Matapos ko ngang makapaghilamos ay bumalik na ako sa production area upang gugulin ang natitirang oras ko sa trabaho. Wala nga akong ibang pinagkwentuhan sa mga kasama ko tungkol sa nangyari sa akin nung gabing yon. Hanggang sa natapos nga ang shift ko at umuwi na rin ako na may dalang pasasalamat sa Panginoon at ang hindi makakalimutang experience ko doon sa sleeping quarters ng gabi na yon. Dahil nga sa mga pangyayaring yon ay lalong lumalim ang paniniwala at pananampalataya ko sa Diyos. Pumupunta pa rin ako sa women's quarters pero hindi na ako takot. Ngayon, nakahanda na ako sa Kanya. Kung magpakita siya muli sa akin, sisiguraduhin kong ibabalik ko siya kung saan siya dapat naroon. Sa impyerno. Hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng kwento. Sana nagustuhan nyo at ng mga nakapakinig nito. Ako si Bel, isang dating call center agent na nagpapatunay na mas malakas ang pangalan ng Panginoong Hesus kaysa sa kahit anong kampon ng kadiliman. Maraming salamat at mag-iingat kayong lahat. Hanggang sa muli, Bel.